Ang palatuntunan ng pagtatapos ng paaralang elementarya ng bagong pook ay magsisimula na. Inaasahan na ang pagtatapos ay magtatagal ng 2 oras. Sisimulan po ito sa prosesyonal, pagpasok ng kulay, pambansang awit. Susundan ito ng isang panalangin na magmumula sa Baitang 6, pangkat humility. Francesca Zoe I. Manalo. Panunumpa sa watawat na pangungunahan ni Gwen Denise A. D. Chavez. Mag-aaral mula sa Baitang 6, pangkat honesty. Marcha ng Calabarzon, Marcha ng Laguna at Himno ng Santa Maria. Sa oras na ito, atin pong ito ng ating puso at isip sa presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin dahil ikaw ay dakila. Kinikilala namin na ikaw ang Panginoon at magpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa amin. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Maging karapat-dapat kami sa paglapit sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pag-iingat sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, sa aming punong guro, sa aming mga guro, mga mahal naming magulang, at sa aking mga kasamahang magsisipagtapos. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming panauhing tagapagsalita na patuloy mo pong bigyan ng katalinuhan upang maibahagi sa bawat isa sa amin ang kanyang mensahe at maging inspirasyon namin sa bagong higto ng aming buhay at katahanan. Panginoon, patuloy ko pong idinadalangin na gabayan mo kami sa panibagong kabanata ng aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok na darating at patubayan mo ang aming mga magulang sa araw-araw nilang paghahanap buhay. Ikaw po ang tutugon at magbibigay ng pangangailangan sa bawat pamilya namin. Sa oras na ito, ang aking panalangin ay patuloy na pag-iingat at pagpapala mula sa iyo amang Diyos na nakinig namin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng ating tagapagligtas at Panginoong Hesus. Amen. Itaas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikil sa sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
naman ay pakinggan natin ang pagbating pagtanggap na magmumula sa napakasipag at napakabait na punong guro dalawa ng paaralan, Dr. Richard C. De Leon. Susundan ang mga mensahe mula kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Kagalang-galang Leonor Magtolis Briones, Panrehiyong Patnugot ng Calabarzon, Kagalang-galang Francis Cesar B. Bringas, tagapamanihala ng mga paaralan sa Laguna, Kagalang-galang Marites A. Ibanez, Punong Lalawigan ng Laguna, Kagalang-galang Ramil L. Hernandez, at Punong Bayan ng Santa Maria, Kagalang-galang Maria Rosel D. Carolino. Sa aming pinagpipitagalan naming tagapamanihala ng mga paaralan sa ngayon ng Laguna, Marites A. Ibanez, Sesopay, sa minamahal naming tagawasit Pampuro, Ginang Maria Rona ay Aguha, sa ginagalang naming ina ng bayan ng Santa Maria, Attorney Maria Rosel B. Carolino, sa punong barangay Kapitan Javier B. Iscano, at gayon din sa masipag naming konsehal ng edukasyon, Roberto E. Uri, sa aming kaagapay at sa Pangulo ng mga samahan ng magulang, Ginang Marian L. Mauricio, sa ating pandangan at sa lahat ng magulang na magsisipagtapos, sa mga guro, at sa lahat ng mag-aaral na magsisipagtapos sa taong panurang 2021-2022, 2021 hanggang 2022. Sa mag-aaral na magsisipagtapos ngayong taong 2021-2022, natapos ninyo ang unang yugto ng inyong pagsisikap. Naabot at nakamit na ninyo ang antas ng edukasyon mula sa elementarya. Ngayon, baunin ninyo ang mga kaalaman na inyong natutuhan tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap at lakas para maging matatag sa pagharap sa maraming hamon at pagsubok tungo sa pagkamit ng mataas na antas na edukasyon. Tunay na di isang biro ang makapagtapo sa panahon ito kung saan higit nating naranasan ang kahirapan ng buhay at pandaigdig na isyu ng pandemya. Tunay na naging masigasig kayo sapagkat di kayo sumuko at naging masunod kayo sa inyong mga magulang at naging guro. Sana higit ninyong pagbutihin ang inyong pag-aaral tungo sa paggamit ng inyong mga mitiin at pangarap na makapagpatuloy sa inyong magandang hangarin sa kinabukasan. Mga bata, pasalamatan natin ang ating mga magulang at higit sa lahat ang inyong mga guro na umubog sa inyo upang kayo ay higit na matuto. Sa mga magulang, patuloy natin gabayan at suportahan ang ating mga anak upang makamit ang kanilang layunin sa pag-aaral. Sa mga guro na patuloy na gumagabay at naghatid ng kaalaman, maraming salamat sa inyong pagtitiis at pagsasakripisyo upang sila'y matuto at maging mabuting mag-aaral. Sa pagkakataong ito, tanggapin ninyo ang aking malugod na pagbati na maligayang pagtatapos sa inyong lahat. Naway pagpalain kayo ng buong Diyos na lumikha. My warmest greetings to all the school officials, administrators, faculty members and advisors, teachers, parents and guardians of the graduates and completers of school year 2021-2022. On behalf of the Department of Education, or DepEd, I am proud to celebrate the successes, the milestones, and achievements of this batch of graduates and promoted students in this year end of school rights with the theme K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity.
In the past 6 years, we committed our mandate to enhance the quality of education, broaden its access, and ensure its relevance in the rapidly changing world. DepEd endeavored to address each challenge by instituting programs and reforms in the department. We have fully implemented the K-12 curriculum and the aggressive reforms of Sulong Educalidad to produce globally competitive learners and teachers. We also expanded our mission for accessible education by strengthening the Alternative Learning System, or ALS, and the Last Mile Schools programs to reach more Filipinos. Likewise, we also established the National Academy of Sports and Education Futures Unit to create more opportunities for our learners to anticipate the future of the education system in the country. Committed to sustaining the momentum, the department has developed and implemented the Basic Education Learning Continuity Program, or BELCP, where we offered various learning modalities and produced award-winning initiatives such as DepEd TV, DepEd Commons at the height of the pandemic. Eventually, the department held its grounds against an unprecedented challenge in basic education as we progressively expand the reintroduction of face-to-face classes in the country. Indeed, education is a shared responsibility. This is why we express our utmost appreciation to our dear parents and teachers for being our partners in nurturing the youth throughout the years. To the class of 2022, resilience is in your blood. You have survived one of the toughest times in human history, yet still embraced education as your primary tool to success. I believe that with your passion and purpose, you can reach your dreams and change the world. May you keep on harnessing and imparting wisdom as together we will build a nation of competent global citizens and future leaders as well as good Filipino citizens. Thank you. Batch 2022 completers and graduates, a pleasant day to all of you. You are in a very momentous event of finishing your basic education at a time when we are uncertain about so many things. We are meeting the challenges brought about by COVID-19 pandemic, and this should be a day to remember all your life because you finished your basic education despite the adversities brought about by these difficult times. The theme for your commencement exercises, K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity, carries 3 very important keywords, and I would like to talk about them. The first is adversity. For the past 2 years, we have been faced with the challenges brought about by this pandemic, and it has changed our lifestyles. It has changed the educational landscape abruptly. In fact, it is an irreversible change that we have encountered. These are adversities that have, I suppose, helped all of us change our ways in the past. For learners like you, these adversities that you can face have really challenged you in a way that they have changed the way you feel about other people, particularly your classmates, parents, and teachers,
because of lack of physical interaction with all of them. As usual and as a rule or law of nature, when we are faced with adversity, we instinctively learn to be resilient. I would like to believe that all of you graduates have developed the quality of being resilient in times of difficulty and adversities. You will carry this quality as you go through the higher level of education in college or in technical courses or other courses that you may want to pursue. But if there is one important lesson you have learned from this pandemic, it is how to become resilient to successfully change the challenges that come your way. And finally, the very important word in your theme, dreams. You are in the stage of educational life where you start to dream of what you want to become in the future. But do not just dream. Do something to achieve them. I challenge all of you graduates to make sure everything that you do is in pursuit of your dreams so that you will become successful in the future. I challenge you to widen your circle of life so that it will improve your aspiration for the future. Remember what they say. Our life is like enclosed in a circle. You cannot find your dreams inside your circles. They are always found outside. So go out and explore. Chase your dreams. Pursue your dreams. Do something to achieve these dreams. Remember, dreams are outside your circle and so are other people. Other people who will help you achieve your dreams. Other people who will provide you with necessary moral support and even financial support. Be careful not to hurt them in pursuit of your dreams. Again, let me congratulate you for being resilient despite adversities. Your being resilient now will help you pursue your dreams in the future. Congratulations, Batch 2022! Isang maalab na pagbati, mga pamunuan ng mga paaralan, mga magulang, mga magsisipagtapos at mga completers para sa taong panuruan 2021-2022. Malaking karangalan na maging bahagi ako sa makasaysayang araw ng paglilipat antas at pagtatapos ng ating mga mag-aaral. Pagkilala sa inyong lakas at determinasyon na sa kabila ng pandemya ay matagumpay ninyong naangkin ang mga inaasahang kaalaman, kakayahan at karanasan. Hindi naging madali ang inyong tinahak na landas dulot ng bagong normal. Maraming naging pagbabago sa ating mga dating gawi. Subalit sa huli ay naging positibo ang naging resulta. Ang sangay ng Laguna ay patuloy na nagsisikap na maghatid ng dekalidad na edukasyon sa bawat isang mag-aaral. Taglay ang tatag ng loob, kakayahang makiangkop sa sitwasyon at tiyak na tunguhin ang mga salik ng tema ng pagtatapos 2022. Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Sa pagsisimula sa panibagong yugto ng pagkakamit ng mataas na antas ng edukasyon, hangad ko ang tagumpay ng bawat isa. Ihanda ang sarili sa mga kaalamang matatamo. Gamitin ang mga ito sa kapaki-pakinabang na pamamaraan.
hayaang dumaloy sa inyong kalooban ang panibagong antas ng katatagan at pag-asa. Tandaang higit na matamis ang tagumpay kung ito ay bunga ng pagsisikap. Ang lakas at tagumpay ay nasa inyong mga kamay. Sa patnubay ng may kapal at bunsod ng pagmamahal sa bayan, kayo ang bagong umaga, makulay at tutugon sa mga kinakailangan. Kayo ang mga graduate na matatag, masigasig at malakas. Walang hanggang pasasalamat sa ating mga punong guro, mga katuwang sa paaralan, mga magulang, local government units, sa hindi matatawarang dedikasyon at pinagkaisang aksyon sa pagsusulong at pagsasakatuparan ng Enhanced Basic Education Learning Continuity Plan. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mahalagang oras, suportang hindi mapantayan at mga resources na patuloy na bumubukal. Bilang isang Lagunense na may puso, may tatag ng loob at positibong pananaw, sama-sama nating harapin at tugunan ang mga hamon ng makabagong panahon. Sa lumalagong Laguna, hangad ko ang inyong tagumpay. Sa ating pong Schools Division Superintendent, Ma'am Marites Ibanez, sa ating pong District Supervisor, Ma'am Rona Aguha, sa ating pong school head, sa mga guro, sa ating pong mga magulang, mga kaibigan at bisita, at lalo't higit sa ating mga magsisipagtapos. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay lubos na tumabati at nagpapasalamat unang-una ay sa Panginoon sa pagkakataon na nagkaroon ang ating mga estudyante para sa ganitong klaseng pagtitipon ng kanilang pagtatapos. Kahit na po tayo ay nananatili na through virtual lang ang ating pong pagtatapos, hindi po na ito nababawasan ang kahalagahan ng okasyong ito. Ito po ay isang pagkakataon na talagang iisipin at maaalala ng bawat estudyante. Isang pagkakataon at araw na pinagkahintay-hintay ng ating mga estudyante sa kanilang buhay pag-aaral. Una po ay gusto ko ring batiin ng congratulations ang ating mga magulang na sumuporta, gumabay at kasamang nangarap ng bawat estudyante para sa isang mas magandang bukas. Totoo po ang laging kasabihan ng ating mga kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan. Pero ang pag-asang ito ay magiging katuparan lamang kung tayo po ay talaga makakatapos ng pag-aaral, magiging mas mabuting miyembro ng ating komunidad, makapagsisilbi hindi lang sa ating sarili, bagkus pati na rin sa ating pamilya, at kasunod po nun ay ang ating pagiging active member ng ating tinatawag na komunidad. Madami po ang pinagdaanan ng bawat estudyante. Talagang hindi biro ang ating pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Pero kahit na ganyan ang nangyari, nanatili tayong matatag, masigasig sa lahat ng ating mga hinarap, hindi tayo sumuko. At mga anak, sa ating mga magtatapos, yan ang mensahe na gusto kong ipaabot sa inyong lahat. Sa bawat pagkakataon, ang buhay sadyang hindi madali. Maraming pagsubok tayong pagdaraanan. Kung ano ang pagsubok na pinagdaanan ninyo ngayon bilang mga estudyante, yan ay sample pa lamang. Sabi nga, maaaring ito ay patikim pa lamang.
Pagdating ninyo sa aktwal na buhay ng isang adult, mas marami pa ang ating haharapin at kailangan pagdaanan. Pero kung ano ang inyong natutunan ngayon, ito rin ang inyong kailangang dalhin sa mga susunod na panahon. Tayo, bilang individual, maraming pangarap. Marami tayong gusto para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay. I encourage everyone, let us all continue to dream big. Mangarap tayo ng malaki. Dahil ang paglaki ng ating pangarap ay siyang paglaki rin ng ating magiging determinasyon para itulak lahat ng mga ito para ito ay ating makamtan. Huwag mawawala ng pag-asa, huwag susuko sa buhay. Walang pagsuko. Dahil sa pagsuko, tayo ay hindi magtatagumpay. There may be a lot of stumbling blocks. Maaring marami tayong pagdadaanan na pagsubok. Pero ang lahat ng pagsubok na ito, magpapatatag sa ating lahat. Kaya huwag tayong matakot na harapin ang bukas, basta't laging naririyan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ang ating pagsunod sa mga taong nakakatanda sa atin, lalo tigit ang ating mga magulang. Dahil sila ang mga taong ang nais lamang ay mapaganda ang ating buhay. Yan lamang ang tanging hinihiling ng bawat magulang, na maging maayos ang inyong kinabukasan. Dahil yan ang tunay na ekspresyon ng aming pagmamahal bilang mga magulang sa inyong aming mga anak. So, congratulations. And I'd also like to take this opportunity to thank ang inyong mga guro. Sila ang gumabay ng mahabang panahon sa inyo. Sana, pagdating ng panahon na kayo ay successful na, huwag din ninyong kakalimutan na lingunin ang mga taong naging daan para marating ninyo ang inyong mga pangarap. Again, to all of you, patuloy tayong maging matatag, mangarap ng malaki, at gawin itong inspirasyon para tayo ay lalo pang magsumikap para sa isang mas magandang buhay. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Pinagpipitagana namin Tagamasid, Pampurok, Ginang Maria Rona ay Aguha, Distrito ng Santa Maria, sa kahilingan ng kanilang mga gurong tagapayo sa ika-6 na baitang, ay malugod ko pong pinagtitibay ang pagtatapos ng 19 na batang lalaki at 32 batang babae na may kabuang bilang na 51. Sila ay kasiyasiyang nakatupad sa kailangan ng kagawaran ng edukasyong pang-elementarya ng K-12 Basic Education. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Pinagpipitaganan naming tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Laguna, Dr. Marites A. Ibanez. Sa kahilingan ng punong guro ng paaralang ito, ay pinatutunayan ko bilang Tagamasid Pampurok ng Distrito ng Santa Maria na kasiyasiya nilang natupad ang mga kailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Hinihiling ko po ang pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Magandang araw po sa inyong lahat. Batay sa pagpapakilala ng inyong punong guro at batay pa rin sa pagpapatunay ng inyong Tagamasid Pampurok na kayong mga mag-aaral ng Sangay ng Laguna ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum na itinakda
ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya't sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Laguna, ay formal kong pinagtitibay ang inyong paglilipat antas at pagtatapos ngayong araw na ito. Kung kaya, ang bawat isa sa inyo ay may karapatang tumanggap ng katibayan ng inyong paglilipat antas at pagtatapos. Binabati ko kayong lahat, kasama ang inyong mga magulang. Mga mag-aaral nagsipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat humility sa ilalim ng pamamahala ni Ginang Adelia B. Aguado, Dalubguro 1. Cedric D. Torres, Nathaniel Eli B. Endaya, Kurt Russell R. Fabi, Prince Marcos Juan S. Mendoza, John R.B.R. Mercadejas, Kian Ross G. Olarte, Shane Fransmier P. Rojas, Carl Odric V. Salud, Gerald A. Velasco, Cristel May S. Absing, Jana May C. Alvarez, Amparix Jim S. Andaya, Maria Angelica P. Asuncion, Gian Iris P. Baloloy, Christine Atwell A. Bibal, Mary Cassandra R. Buera, Alexis M. Cano, April P. Cuales, Kaisel Naomi S. Gatdula, Ronalet D. Gabanes, Jillian B. Gonzalez, Yana M. Landicho, Francesca Zoe I. Manalo, Lailani D. Mendoza, Mary Chesney H. Olanda, Lay Audrey V. Salapare, Alexandria Sabina D. Salvacion, Alitea Pay R. Tech, Ibinibining Jemima A. Sales, Guro 1. Tristan Jake M. Barion, Justin A. Bustamante, Jebron Mar I. Costudio, Michael Jr. L. Isaac, James Philip M. Laiba, John Arib A. Madlang Bayan, Andre V. Mindanao, Rain Christian Mindanao, Rayu Reka B. Quindosa, John Cedric C. Verediano, Nisha Ann M. Alegre, Shane Lian B. Arabit, Shaina Rain M. De Alday, Gwen Denise G. De Chavez, Ann Trixie B. Delante, Cristel Angeli J. Gaspar, MJ Sophia D. Landicho, Kisha Joy A. Laiba, Jillian Faye B. Matira, Matea Jean E. Mercado, Mary Liancey B. Obibe, Mariela P. Sarvilla, K.E. Ashley B. Velasco. Mapagpalang araw po sa lahat. Isang batang ipinanganak noong 5 ng Nobyembre, taong 1990 ni na Ginoong Elmer Lipata at Ginang Leilani Sardin, pinalaki at inalagaan ng maayos, kung kaya isa siyang masasabing kapuri-puring anak. Nag-aral at nagtapos sa paaralang elementarya ng Bagong Pook taong 2002 hanggang 2003 na nagkamit ng pinakamataas na karangalan.
at taong 2007 ay natapos ang kanyang pag-aaral sa sekundarya sa Laguna State Polytechnic University, Siniloan, Laguna. Dahil sa pangarap na may marating sa kanyang buhay, ipinagpatuloy niya ang kanyang tertiary education sa New Era University at kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Nursing at natapos niya ito taong 2011. Kumuha siya ng Competency Assessment Program for Internationally Qualified Nurse at New Zealand noong October 16, 2017 hanggang November 29, 2017 at ito ay kanyang napagtagumpayang maipasa. Marami siyang naging layunin at mithiin para sa kanyang propesyon kung kaya't siya ay nagpatuloy at nagsikap upang ang pangarap ay matupad. Dumalo sa iba't ibang pagsasanay at seminars na naaayon sa kanyang propesyon bilang isang registered nurse sa bansang New Zealand, Australia at Pilipinas. Naging isang full-time registered nurse noong taong 2013 hanggang 2017 sa St. Luke's Medical Center, Global City sa General Nursing Unit, Suite Room at VIP Room. January 2018 hanggang May 2019, nagtrabaho siya sa Raymond Healthcare, isang private aged care bilang full-time roaming registered nurse sa New Zealand. Isang full-time registered nurse mula noong 2019 hanggang 2020 sa Waikato District Health Board, isang public health hospital sa Hamilton, New Zealand at na-assign sa Acute Medical Ward, General Medicine, Diabetes and Gastroenterology bilang bedside nurse. At simula February 2020 sa kasalukuyan, siya po ay isang residente ng bansang Australia. Mga kaibigan, mga guro at mag-aaral, malugod ko pong ipinakikilala ang ating tagapagsalita sa palatuntunang ito, walang iba kundi si Ginoong John Erlan S. Lipata. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa akin na maging isang panauhing tagapagsalita sa ika-51 pagtatapos sa mababang paaralan ng Bagong Pook. Una sa lahat ay binabati ko po ang lahat ng nagsipagtapos sa taong ito, partikular ang mga estudyante ng Bagong Pook Elementary School. Proud ako sa inyong lahat. Binabati ko rin po ang mga magulang na naririto ngayon na nagsumikap para mapagtapos ang kanilang mga anak. Na sa kabila ng mga pagsubok, dala ng pandemya at ng hirap ng buhay, ay napatapos pa rin po nila ang kanilang mga anak. Ganun na rin po sa mga tagapag-alaga gaya ng mga lolo at lola, mga tito at tita, ate at kuya, at mga foster parents na humahalili at nagtataguyod sa mga bata na walang magulang. Alam ko po ito dahil lumaki rin po ako sa aking mga lolo at lola. Deserve nyo po na ipagmalaki ang inyong mga anak at ang bunga ng inyong pagsusumikap. Ipinagmamalaki ko po kayong lahat. Sa mga mag-aaral, hindi biro ang inyong mga pinagdaanan para makamit ang inaasam-asam ninyong diploma. Napagtagumpayan ninyo ang mga mabibigat na pagsubok gaya ng mga pagsusulit, assignments, paggawa ng proyekto, pakikinig sa mahabang klase sa loob ng silid-aralan, paglilinis ng classroom gaya ng pagbubunot at pagpa-floor wax ng sahig, pagpasok ng maaga at ang mga pag-attend ng flag ceremony at huwag malate. At ang lahat ng ito ay pinahirap palalo ng COVID pandemic o ng pandemya. Marami sa mga paaralan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ang nagsarapan samantala para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at ng mga mamamayan. Ngunit hindi nagpatinag ang ating gobyerno at ang ating mga paaralan. Naging malikhain sila, lalo ng ating mga guro. Inilunsad nila ang mga online classes at modules
para makahabol at patuloy na matuto ang ating mga mag-aaral. Napakalaking pagsubok ito hindi lamang sa mga estudyante, lalo higit sa lahat sa mga magulang at sa mga guro. Lalo na sa mga pamilya na walang pambili ng computer o cellphone o walang pambayad ng internet para makapag-online class. Pero tingnan nyo kayo ngayon. Narito kayo ngayon sa harap ko at magtatapos. Ito ay isang halimbawa na kapag may sipag, may tiyaga, at may pagtutulungan, ay walang imposible na maabot ang ating mga pangarap, mapapandemya man yan o kahit na anong balakid sa buhay. May kasabihan nga po tayo sa buhay na ang bawat pagtatapos ay hudyat ng panibagong simula. Isang halimbawa nito ay ang inyong pagtatapos sa mababang paaralan. Hindi dito natatapos ang mga pagsubok ninyo. Bagkus, ito pa ay ang umpisa pa lamang ng napakadami nyo pang haharapin sa inyong buhay. Nariyan ang mataas na paaralan o high school. Nariyan ang kolehiyo. At kung gusto nyo pang magpakadalubhasa ay pwede kayong maging doktor o mag-masters. At pagkatapos ng mga pag-aaral na ito ay maghahanap naman kayo ng hanap buhay o trabaho. O, pinanghihinaan na ba kayo ng loob? Huwag dapat. Dahil kung nakaya nyong malampasan ang elementarya sa musmus nyong edad, ay kayang-kaya nyo ring malampasan ang lahat ng iba pang pagsubok at balakid sa buhay, basta meron kayong sipag, tiyaga, tiwala sa sarili at pangarap sa buhay. Nagtataka siguro kayo ngayon, sino ba itong lalaking ito na nagsasalita sa video? Kagaya ninyo, mag-aaral din ako noon. Nagtapos din ako sa Bagong Pook Elementary School. Ang school na ito ang humubog sa aking musmos na kaisipan upang maging mahusay sa akademya at maging mabuting tao. Hindi naging madali ang buhay ko noong elementary ako. Palipat-lipat ako ng school. Nakatatlo o nakaapat ata ako na paaralan nung ako'y grade school. Hindi ito maiiwasan dahil sa palipat-lipat na trabaho ng aking mga magulang at dahil sa iba pang mga suliranin sa aming pamilya. Wala na ngang tumatanggap na school sa akin noon kasi daw lagi akong nagta-transfer. Nahihirapan na yung mga teacher ko na mag-adjust sa aking mga marka. Hanggang sa nag-decide ang aking parents na i-enroll na lang ako sa Bagong Pook nung bumalik kami sa Santa Maria, Laguna. Malugod naman akong tinanggap ng Bagong Pook at malaking utang na loob ko sa kanila iyon. Mahirap lamang ang buhay namin nung bata pa ako. Naglalakad lang ako papunta sa school. Wala kasi akong pangbayad ng tricycle. 5 piso lamang ang baon ko noon or pagswerte ako 7 piso. Minsan, puro pritong tuyo o tinapa o sabaw na kape ang baon ko bago pumasok. Pero paborito ko ang mga yon hanggang ngayon. Tricycle driver lamang ang trabaho ng aking papa at ang mama ko naman ay nagwo-work sa Manila. Hindi din ako naibibili ng mga laruan noon dahil wala kaming pambili. Minsan pa ay nagtatalo si mama at si papa dahil siguro sa hirap ng buhay. Imbis na magrebelde ako noon o mag-cutting classes, nagsimula akong mangarap na makaahon sa hirap. Kada recess o break time, nakatulala lang ako sa labas ng classroom at ini-imagine ko kung papaano kaya maging mayaman. Ang sarap siguro sa pakiramdam. Mabibili ko siguro yung mga gusto kong laruan o mga gamit at makakain ko ang lahat ng pagkain na gusto ko na masasarap dahil matakaw akong kumain nung bata ako. Higit sa lahat ay feeling ko hindi naman problema ang aking mama at papa pag meron na kaming pera o mayaman na kami. Nagsimula akong magsipag mag-aral. Kahit hindi ako noon ganun katalino, inaaral ko ng mabuti ang mga libro at binabasa ko, lalo na yung mga favorite kong subject gaya ng science at history. Iniisip ko din na baka sumaya ang mga magulang ko pag nakita nilang honor ako. Sumasali ako sa mga quiz bee at mga contest sa iba't ibang school at minsan ay nananalo pa ako at nakakarating ako ng district level. Napataas ko ang grades ko at nagka-award pa ako nung graduate ako ng elementary. Pero minsan sa buhay, hindi lahat ibinibigay sa atin.
Nang ibang bansa si Mama at nagtrabaho sa ibang bayan si Papa para umangat ang aming pamumuhay. At ang nag-alaga sa amin ng aking kapatid ay ang aking mahal na lolo at lola. Imbis na sumama ang loob ko at magrebelde, nag-aral pa rin ako ng mabuti. Nagtapos ako ng high school sa LSPU or LSPC noon at kinalaunan ay nakatapos ako ng kursong Bachelor of Science in Nursing sa New Era University sa Quezon City. Malayo man ang parents ko, sinuportahan naman nila ako sa aking pag-aaral at sa pang-araw-araw ng pamumuhay, kaya napakalaki pa rin ang utang na loob ko at pagmamahal sa kanila. Pagka-graduate ko sa kolehiyo, natanggap ako bilang isang registered nurse sa pinakamalaking pribadong ospital sa Pilipinas. Isa itong malaking karangalan at pribilehiyo dahil mga kilala na tao at personalidad ang mga nagiging pasyente ko doon. Subalit kahit sa ang lugar, mahirap pa din ang maging isang nurse sa Pilipinas. Maliit ang sweldo at nakakapagod. Minsan, uuwi ka na lang na pagod, kulang sa tulog, at kulang na lang ay magkasakit. Minsan, may risk or maaari ka pang mahawa ng iba't ibang sakit, kagaya ngayon na may pandemic. Pero, gusto ko ang ginagawa ko at dahil nakakatulong ako sa ibang tao. At napapabilis kong makarecover ang mga patient ko na may sakit. Naalala ko noon, isang araw ng Pasko na nag-duty ako. Meron akong isang lolang pasyente na may malubhang karamdaman. Walang dumadalaw sa kanya sa kabila ng kanyang kalagayan. Ang mga anak daw niya nasa abroad at yumauna ang kanyang asawa. Bago ako umuwi sa pagod na pagod kong shift, ay dumaan ako sa kanya para magpaalam. Nagulat ako, bigla na lang niyang hinawakan ng mahigpit ang aking kamay at niyakap ako habang sinasabi niya na nangingilid ang luha. Maraming salamat dahil nandito ka. Kahit wala ang aking pamilya, may nag-aaruga sa akin. Ang mga ganitong sandali ang nagparealize sa akin na ang aking trabaho ay isang napakarangal na propesyon at hindi ito mababayaran ng kahit na anong salapi. Hindi kalaunan ay nangibang bansa na ako. Gusto ko pa din kasi na matupad ang pangarap ko na yumaman at makapaglakbay sa iba't ibang parte ng mundo. Ang nurse kasi sa abroad, di hamak na malaki ang sweldo at mas nabibigyan ng pansin ng gobyerno kumpara sa Pilipinas. Naging travel nurse ako sa New Zealand. Ang ibig sabihin noon, every few weeks or every month, lumilipad ako ng eroplano para ma-assign sa iba't ibang parte ng New Zealand. At ang mga inaalagaan ko doon ay mga matatandang New Zealander or mga Kiwi. Napakagandang experience noon dahil bukod sa nakapag-travel ako ng libre ay kumikita pa ako. Malaking-malaki ang diferensya kumpara sa sinasweldo ko sa Pilipinas. Hindi natapos doon ang aking pangarap. Naghangad pa rin ako na lumipat sa kabilang bansa, sa Australia, dahil sa mas magandang oportunidad sa trabaho. Sa kasalukuyan, ay nagtatrabaho ako sa isang espesyalistang ospital sa Melbourne, Australia. Malayo na ang buhay ko ngayon sa buhay ko noong bata pa ako. Nakakain ko na ang mga pagkain na paborito ko at nakaka-travel pa ako sa iba't ibang bansa kung gusto ko. Nabibili ko rin ang mga gusto ko sa buhay. Actually, naipundar ko na ang pangarap kong bahay. At higit sa lahat, natutulungan ko pa ang aking mga magulang, lolo at lola, at iba pang mga kapamilya. Marahil kagaya ko noon, madami sa inyo ngayon ang nangangarap na guminhawa ang buhay. Siguro, mayroon sa inyong gustong maging doktor, gustong maging abogado, gustong maging bumbero, dentista, pulis, o baka nga nurse din na kagaya ko. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, ipagpatuloy ninyo ang pag-aaral. Maniwala kayo at sa hindi, ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Pag nakatapos kayo, hinding-hindi mananakaw ni numan ang karunungan na inyong nakamit. Kung kapos man kayo sa pera para mag-aral, huwag kayong susuko. Maaari naman kayong maging scholar o humingi ng tulong sa kamag-anak o sa gobyerno o di kaya ay magtrabaho habang nag-aaral sa kolehiyo. Maraming mga paraan. Ang sabi nga nila,
Pag gusto madaming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Ang mahalaga ay mayroon kayong matinding sipag, mataas na pangarap sa buhay at higit sa lahat ay tiwala sa sarili. Bago ko tapusin ang aking pagsasalita, ay nais kong muling pasalamatan ang mababang paaralan ng Bagong Pook sa pag-anyaya sa akin na maging panauhing tagapagsalita. Isa po itong malaking pribilehiyo. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang aking pagkabata sa paaralang ito. Marami pong salamat sa aking mga naging guro gaya ni Mrs. Hosmilio, Mrs. Aguha, Ma'am Jerty Gatdula, at marami pang iba. Salamat din po sa aking tita Jenny Gatdula na nag-encourage sa akin na maging isang tagapagsalita sa taong ito. Nais ko din po muling batiin kayong lahat na nagtapos sa taong ito. Hinihiling ko na sana ay malayo ang marating ninyo sa buhay at huwag kailanman kayong makalilimot na lumingon sa pinanggalingan saan man kayo mapunta. Maraming salamat po. Dumako na po tayo sa paggagawad ng mga medalya at sertipiko sa mga may karangalan magsisipagtapos. Mga mag-aaral na nagsipagtapos ng may karangalan: Shane Francimir P. Rojas, Carl Audric V. Salud, Francesca Zoe I. Manalo, Maria Angelica P. Asuncion,
Yana M. Landicho, Lailani D. Mendoza. Mag-aaral na nagsipagtapos ng may mataas na karangalan. Kaisel Naomi S. Gatdula. Sa ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Marites A. Ibanez, Seso 5, sa ating taga-Masid Pampurok, Ginang Ronay Aguha, sa ating punong guro, Dr. Richard C. De Leon, sa mga mahal naming mga guro, sa ating panauhing tagapagsalita, mga magulang at kapwa ko mag-aaral, at sa iba pang nakikisa sa espesyal na araw na ito, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. This is it, ang ating pinakahihintay, ang araw ng ating pagtatapos. Maluwalhati nating nairaos ang 7 taon sa elementarya mula kindergarten hanggang ika-6 na baitang. May hahalin tulad ko ang ating pag-aaral sa isang teleserye, iba-ibang eksena, may kasiyahan at kalungkutan, may malungkot at masayang katapusan. Naging masaya ang unang eksena ng ating pag-aaral nung tayo ay nasa kindergarten hanggang sa ika-4 na baitang. Yung panahon na normal pa ang pag-aaral. Yung panahon na tayo ay nakapaglaro at maraming aktibidad sa paaralan. Mga panahon na wala pang takip ang ating mga mukha. Subalit, nabago ang lahat nang dumating ang pandemya ng COVID-19. Ang mga bagay na nakasanayan natin ay naiba na. Ang dating face-to-face classes ay naging modular learning modality noong nasa ika-5 baitang na tayo. Alam ko pare-pareho tayo nalungkot noong mga panahong iyon. Ngunit salamat sa Panginoon dahil unti-unti bumabalik sa dati. Nagkita-kita tayong muli kahit sa kaunting panahon lang. Nagkaroon na ng limited face-to-face classes. Yun nga lang, hindi pa rin tayo pinayagan na magkaroon ng face-to-face graduation. At naunawaan naman po namin na patuloy nyo pa rin isinasalang-alang ang aming kaligtasan. Salamat po sa kagawaran ng edukasyon. Sadyang naging isang malaking hamon para sa atin ang pagdating ng hindi inaasang pandemya na dulot ng COVID-19. Halos magta-3 taon na at hanggang ngayon patuloy tayong sinusubok sa hamon ng buhay. Idagdag pa ang mga kalamidad tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, malawakang pagbaha dulot ng bagyo sa iba't ibang panig ng mundo. Mahirap, subalit dapat tayong magpatuloy sa agos ng buhay. Sa kabila ng mga panganib na dulot ng COVID-19, tayo ay hindi natinag at nagpatuloy sa ating pagnanais na matamo ang karunungan para sa ating magandang kinabukasan. Mahaba pa ang ating tatahakin. Tayo ay nasa unang bahagi pa lamang. Sabi nga ng matatanda, marami pa tayong kakaining bigas bago tayo makarating sa ating patutunguhan. Kaya kailangan natin maging masigasig sa ating pangarap at matatag sa mga pagsubok na ating kahaharapin. Sa bahagi ito ay nais kong pasalamatan ang direktor ng ating buhay, ang Panginoong Diyos sa pagkakaloob sa akin ng kalakasan at talino. Ang lahat ng tagumpay itinataas ko po sa Kanya. Ikalawa, sa aking mga mahal na magulang na ginagawa ang lahat, may bigay lang ang aming pangangailangan. Sa patuloy na paggabay at pagpapaalala ng mga bagay na dapat kong gawin at nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga guro na nagsilbing pangawalang magulang, batid po namin ang inyong pagtsatsaga para lang po kami matuto at mapabuti. Hindi po matatawaran ang inyong dedikasyon sa pagtuturo. Alam
Alam ko pong sa araw na ito ay isa kayo sa mga nasisiyahan dahil natumbasan namin ang inyong mga ginawa, ang aming pagtatapos. Sa ating paaralan kung saan nahubog ang ating pag-iisip at pagkatao, maraming salamat po. Sandali po kami magpapaalam, subalit babalik kami sa darating na panahon upang ibalik sa iyo ang karangalan at tagumpay na aming tatamuhin. Uulitin ko po, sa aking mga magulang, sa ating mahal na paaralan, mga guro at kaibigan, kayong lahat ay naging daan sa kaligayahang pumupuno ngayon sa aking puso. Kaya lahat ng ito ay para sa inyo. Sa Diyos lahat ng kapurihan, maligayang pagtatapos sa ating lahat. Muli, isang mapagpala, ligtas at mapayapang araw sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, ang panunumpa ng nagsipagtapos ay pangungunahan ni Shane Franchmere P. Rojas, may karangalan. Itaas natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa ng mga nagsisipagtapos. Ako'y nanunumpa ng buong katapatan na pag-iingatan ko ang katibayang ito na ngayon hawak, sapagkat ito ang sagisag ng aking pagpupunyagi at pagpapakasakit. Sa paglabas ko sa bakuran ng paaralang ito at saan man ako makarating, ay kagampanan ko ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. Ako'y nananawagan sa Panginoong Diyos na naway bigyan ako ng mahabang buhay upang makapaglingkod sa Kanya at sa bayan. Kaya tulungan mo po ako, Diyos ko. Ang musika ay ekspresyon ng ating kaluluwa. Pinadadalo nito ang ating mga emosyon. Sa pamamagitan ng kanta, nagbibigay ito ng kalakasan para harapin ang bawat pagsubok sa buhay. Ngayon, ating pakinggan ang kanilang awit ng pagtatapos na pinamagatang Isang Pangarap. Isang pagsisikap, lahat magaganap. Walang ibang hinahangad, wala itong katulad at sa isang takip silid may araw na sisikat din. Aking liliparin ang pawirin, ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Abot kamay, lahat ito'y ating makakamtan. Puspusang pagsisikap, mabubuo isang pangarap. Pag-aaral, huwag mong isawalang bahala. Ang karunungan ay siyang mas mahalaga. Walang ibang hinahangad,
aking siling, may araw na sisikapin. Aking liliparin, ang himpapawirin, ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Abot kamay, lahat ito'y ating makakamtan. Puspusang pagsisikap, matutupad ang pangarap. Wala nang makahadlang, kahit unos man ay humarang. Sipag at lakas ang aking hawak. Bagwis ng aking paglipad, patuloy na iaangat. Pangarap ko ay siyang matutupad, matutupad. Aking liliparin, ang himpapawirin, ang bagong pag-asa ay muling tatanawin. Abot kamay, lahat ito'y ating makakamtan. Puspusang pagsisikap, mabubuo isang pangarap. Puspusang pagsisikap, mabubuo isang pangarap. Ang salitang maraming salamat ay sadya nga namang napakasarap pakinggan. Sa pagkakataong ito, magbibigay ng isang mensahe ang Pangulo ng Samahan ng mga Guro at Magulang, Ginang Marian L. Mauricio. Magandang araw po sa ating lahat. Ang pamunuan po ng paaralang elementarya ng Bagong Pook, mga guro at mga magulang na mga batang nagsipagtapos ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat po ng tumulong at gumabay para maisagawa ang palatuntunang ito. Maraming salamat po sa ating butihing prinsipal, Dr. Richard C. De Leon, sa walang sawang paggabay sa mga guro, mga magulang at mag-aaral. Para po sa mga batang nagsipagtapos, nawa ay madala nyo lahat ng inyong natutunan para sa ikauunlad ng inyong sarili. Maraming salamat po sa inyo and congrats, graduates! Ang nasabing pagkatapos ay dumating na. Bukas, panibagong pagsubok at oportunidad ang naghihintay sa inyo, mga nagsipagtapos. Nasusubukin kayo para maging isang matatag at mahusay na individual, kasabay ng pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Sana naman makabalik ang ating mga mag-aaral sa paaralang ito na may dalang karangalan. Muli, sa mga mahal nating mga panauhin, mga magulang, mga mag-aaral at mga guro, dito nagtatapos ang ika-51 taunang pagtatapos ng paaralang elementarya ng Bagong Pook. Ito po si Celestina I. Purto, Guro 2.